Walang hiya. O ito, panoorin nyo yung tangang anak. Ito, tangina to, isa pa tong bobo. Ito gusto maging presidente ng Pilipinas. Pukin ang ina niyan. Dahil nga may sakit yung tatay niya, pumunta siya sa isang piging ba tawag dyan? O sa isang okasyon na puta hindi siya handa. Putang inan to. Ang lakas mo magnakaw, sabi ni Zaldi ko, tapos putya hindi ka handa kapag magsasalita ka sa harap ng mga tao. Sinabi daw niya may wife, wala namang wife to. Sabi ko nga putang ina, lakas talaga ng tama nito mga to, lalakas ng mga hablig, lalakas ng mga sabi ni mga addict to eh. Ay na ganito kapag kalutang ka, kapag kasabog ka, araw-araw, putya ina may naiisip ka na hindi naman totoo. Ano 'yon? Putya may wife daw siya, wala naman siya asawa. Bobo ang putya. O to, pakinggan natin tong balitan to. Biglang napatigil sa gitna ng isang speech si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, pinangunahan ng presidential son na paglulunsad ng PBBM Macho ah. Ito macho, parang lumulutang ah. gabay ng bayan program sa Lawag City. Hindi kasi nakadalo sa event ang kanyang ama. Sa gitna ng kanyang talumpati, biglang napatigil at nahiya si Congressman Sandro. Nabanggit kasi niya mga katagang my wife. Nilinaw ng presidential son na binabasa lang niyang speech ng Pangulo. Diba? Alam mo yun? Ito yung mga sinasabi natin na uncalled for or mga kabobohan. Sabi ko sa inyo, this family is self-destruct. Oo. When you give them the microphone, they fuck up. When you give them something, they fuck it up. Pag binigyan sila ng trabaho, they fuck it up. Oo. This family is a fuck up. Fuck up tong pamilya na to. Ibig sabihin salot, walang kwenta. Putang ina, mga sablay. Awantakin mo, ang daming nanonood sa'yo. Okay, hindi mo speech yan. Sana umpisa pa lang sinabi mo na, I didn't prepare any speech because biglaan yung pagpunta ko rito. I'll just read my father's speech for you. So ibig sabihin, si Bongbong Marcos din, dahil nga nakasulat lahat ng kanyang mga pinagsasabi sa kanyang mga inaatinan, ibig sabihin, hindi sincere. Hindi sincero. Puro pambobola. Yung kanyang mga pinagsasabi kasi hindi galing sa puso niya, kundi galing sa papel. Sinulat ng mga tsuwariwap niya. So ito, tingnan niyo to si Sandrong Tanga. Si Congressman Sandro tungkol sa kanyang love life. Pero dati nang inamin ng aktres na si Alexa Miro na nagkaroon sila ng relasyon na tumagal ng 5 taon. Since I was young, I've been surrounded by educators. Since I was young, I was surrounded by educators. Yabang ah. From my grandmother to my mother and now to my wife. Bear in mind, speech to ng tatay ko, hindi akin. Joke talaga sa kanila lahat. No? Sa tingin talaga nila, joke tong mga ganito. No? Hindi talaga sila seryoso sa trabaho. No? Puros katarantaduhan lang yung ginagawa nila. No? Parang pumunta lang sila dyan, iraos lang to, and then tapos. Wala sa puso. Yan yung sinasabi natin. Na kapag ka ikaw, hindi ka nagsisilbi para sa bayan, wala kang puso para sa bayan. Lahat sa'yo, optics lang. Katulad nitong ginagawa nitong ulol na to, hindi ka nahiya. Oo, ang lakas ng loob mo kung magsalita ka dyan, kala mo ikaw may-ari nung mga salita, yung pala, puta, hindi para sa'yo. Naulol siya. My wife. Wala ka namang asawa. Putang ina, sabi nga nila, bakla ka eh. Hindi nila alam kung yung asawa mo, mister ba yan o misis. Tainan tong pamilya na to. Parang mga ulol eh. So ngayon, ito nangyari sa kanya. Napahiya. Tapos, bear in mind, kasi speech ng tatay ko to. Speech pala ng tatay mo eh. Anong klaseng tao ka? Wala kang sariling opinion? Hindi mo kayang ano ba to? Ano bang event to? Ganito. Hindi mo kayang magsalita nang wala kang binabasa. Ibig sabihin, hindi kayo sincere sa mga posisyon, mga trabaho at mga pinaggagawa ninyo. Walang hiya talaga, no? Ganito nangyari sa Pilipinas. Putang ina, pag napapanood tayo ng ibang bansa. Puta, nakakadiri ito. At saka sigurado ako, kahit naman sinabi na ikaw muna umattend. Siyempre kahit naman paano, magpiprepare ka naman ng sarili mo, di ba? Ipiprepare mo yung sarili mo, maliligo ka, toothbrush ka. Ipiprepare mo man yung sarili mo, sir. Mahaharap ka sa tao eh. Tapos tinatarantado nyo yung mga tao. I have seen. Just making that clear. Ito namang mga ulul na to, tawa ng tawa. Tangin, dapat nga napahiya kayo eh. Mantakin mo. Di ba? Dapat napahiya kayo dyan. Hindi kayo pinaghandaan. Humarap lang siya dyan. Hindi niya kayo pinaghandaan. Di man lang siya naghahanda ng speech na sarili niya para sa inyo. Yung mga ingot.
I have seen the countless sacrifices that teachers make every day. Ano, sabog, oh. Sinisigaw na siya, bobo. Ang tanga mo. Tangina ka. Generic na nga lang, mga teachers. Yung kakausapin mo eh. Hindi sana yung experience mo sa mga teacher mo na lang yung kinuwento mo. Wala kang experience sa teacher mo. Hindi ka nag-aral. Ilan mga inutil. Tapos tuwan-tuwa yung mga tao. Siya tuwan-tuwa rin. Putang ina. Sabi ko nga eh, pare-pare sila mga tanga eh. Putang ina, pabobo na ng pabobo talaga mga Pilipino. Diyos ko po. Ay, nako. Yan ang nangyayari sa bayang Pilipinas. Wala na. Oo, Diyos ko po, wala na. Talagang ano na tayo. Talagang papunta na tayo sa sa imburnal. Dahil dito sa mga hudas na ito. Anyways, maraming salamat mga bossing. Initial pa lang yan. Mamaya magvo-vlog tayo ulit. Try natin mag-upload ng 2 vlogs per day para happy kayo. Para marami kayong ma-like, ma-share. O yung sinasabi ko kanina, mahaba masyado yung aking intro kasi nga, ayaw natin as much as possible mamatay yung ating mga boses. And in order for us para magstay yung ating wisdom, yung ating boses sa sa sirkulasyon, kailangan namin ng tulong ninyo. Mag-follow, mag-subscribe, mag-like. Oy, may super thanks diyan. O yan, yung may S na may ganon, may super thanks. Importante rin yan. Share your blessings, mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at